Bakit pa kailangan ito hukain? Patay na hukain pa. Sumunod ka na lang. Babayaran din naman tayo sa mga gawain ito eh. Di ba tayo nangangailangan na salapi? Tapusin na lang natin itong gawain ito. Ang utos sa atin, ilipat to sa mga libingan ng mga Tsino. O sige, tapon na lang natin sa tulay. Jesus Mariosep, mga bulagsak! Makikita mo, ilang buwan ka pa lamang dito sa Pilipinas at masasabi mong ako ay tama. Magkaiba ang pamamahala sa Madrid at dito sa Pilipinas. Senyor, pero... Hindi man ako turuan ng teorya o retorika. 20 taon na ako nagsisilbi dito sa San Diego. At kilala ko na ang mga Indio. Sila ay mga tamad at moporol ang isip. Pero pahintulutan niyo ako. Naniniwala ko, ayon sa paniniwala sa Ebanghelyo, napakatamad ng mga Indio. Paumanhin mga senyor, ngunit parang tila ba'y interesante ang inyong pinag-uusapan. Tunay nga bang simulat sa pool ay tamad ang mga Indyo na sila'y mga mangma? O ito ba'y sinasabi lamang ng mga Espanyol upang itago ang kanilang katamaran? Kangarangal ko ipakilala sa inyo si Don Juan Crisostomo Ibarra y Magsaling, anak ng yumaong Don Rafael Ibarra. Kakarating niya lamang mula sa Europa sapagkat nag-aaral siya doon ng 7 taon. Maraming salamat, Kapitan. Aba, si Padre Damaso, ang kura ng aming bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Reverensya, Padre. O siya, kinagagal akong makilala ka. Subalit, kailanman hindi ko naging kaibigan ang iyong ama. Iho, mag-iingat ka. Matuto ka sa nangyari sa iyong ama. Paumanin po sa inyo. Palagay ko po ay lubos niyong kilala ang aming ama. Maaari niyo po bang sabihin kung paano, saan, at kailan po siya pumanaw? Katulad ng alam ng lahat, namatay ang iyong ama sa bilangguan. Bilangguan? Akala ko ba kilala niyo ang aking ama? Bakit siya mabibilanggo? Mahabang kwento, Iho. Halika, ikwento ko sa iyo ang mga nangyari habang tayo ay naglalakad. Kamusta ka naman? Matagal-tagal din tayo di nakita. Mabuti naman. Ikaw? Ayun, mabuti din. Kaso nga lang, medyo pagod sa biyahe. Lagi mo ba ako naiisip? Makapagbiyahe ka na maigi. Marami ka nakita mga syudad at magagandang babae roon. Ikaw? Na si Maria Clara? Walang araw nung ako'y nasa Europa hindi kita iniisip, Maria. Hindi ako nakapaglakbay katulad mo, Crisostomo. Wala akong ibang alam kundi ang Maynila, Antipolo, at ang iyong bayan. Ngunit palagi kitang naiisip simula nung ika'y lumisan. Ito pala ang dahon mong sambong na ibinigay mo sa akin, na itinago ko pa rin kahit gaano pa katagal. Hoy! Huwag mo yang hawakan. Ayun ay isang liham ng pamamaalam. Ay! May mga tungkol pa pala akong dapat gawin. Kailangan ko nang umuwi sa aming bayan. Todos Los Santos na. Umalis ka na, hindi kita pipigilan. Magkita na lamang tayo sa loob ng ilang araw. Dito po ba? Doon? Subalit inukay nilang lupa. Ito nga yun. Tanda ko, may isang bato katabi ng maliit na hukay. Tanungin natin mga siputelero kung ano nangyari sa krus. Magandang araw, Ginoo. Nasaan po ang krus sa puntot na ito? Magandang gumaga din, senyor. Isang malaking krus? Opo, ayun nga po. Senyor, sinunog ko yung krus. Sinunog? Bakit niya naman susunugin? Aba, nautos sa matabang kura. Ang hukay.
Nasaan ang Hukay? Naalala niyo pa ba? Maraming buwan na po akong lumipas, senyor, nung pinautos ng matabang kura ang hukayin ng pangkay at ilipat ang libing sa libingan ng Chino. Ngunit napakalakas ng ulan nung gabing iyon at dahil mabigat ang kanyang katawan. Anong ginawa mo? Wag po, senyor, wag po kayong magalit sa akin. Hindi ko po siya ililibing sa libingan ng Chino. Tinapon ko po siya sa ilog. Ano? Ikaw. O ikaw, ang ginawa mo sa akin yung ama, magsalita ka! Nagkakamali po kayo. Wala po ako ginawa sa iyong ama. Anong wala? Ipinatapon mo ang kanyang bangkay sa ilog. Wala. Natitiyak ako si ang dating kura yung si Padre Damaso. Andito po kayong dalawa. Crispin, Basilio. Sasabay pa kayo sa pag-uwi sa akin mamaya. Nahihihan ng pagkain ng nina. Kakalimbangin pa po namin ng pagpana hanggang alas 10. Tsaka inaantay din po namin yung sahod namin para yung babalog sa aming inay. Sige, ganun ba? Mag-ingat na lang kayo ha. Lalo na sa kidlat. Meron pa namang bagyo paparating. Ay, naku. Tirahin mo na ang movie, Crispin! Kung nasa bahay ka ako, hindi ako matatakil. Doon mo naman sasabi sa akin isang magnanakaw. Sobrang sakas ng mayo. Sa pagkakasali, ikaw nagnakaw ng 32 piso. Marami ko siya talaga ang nakaw. Kung ayaw niya ng malaman ng pura. Basilio! Wala sa kumpas ng pagkalimbang mo sa kampana. Minumultahan kita ng 2 riyal. At ikaw naman, Crispin. Hindi ka uwi hanggang di mo pinabalik yung ninakaw mo. Ngunit may pwede kong tingnan na alas 8 pa ang aming uwi. Hindi pa po kami ng aming ina. Hindi! Alas 10 kayo uwi! Bawal po kami maglakad ng alas 9. Masyado pa po malayo ang tahanan. Wag po! Wag po kami nakaw na! Wag po! Nakaw sa atin! Basilio! 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 Ay, talaga. Grabe. Oh, tita. Asan ang mga anak mo? Maantala sila sa pag-uwi ko sa pagkakasyo. Nakapagbalak si Christine na marunong nang bumasa si Christine at si Basilio mamaya ay kauwi na. Dala niya ang kanyang sahod. Ah, makakaluwa nga yan, tita. Sige, pag tinapa mo lang dito, ha? Inay! Basilio! Inay, si Crispin! Inay! Nasaan si Crispin? Kinuha po siya ng sakristan mayor. Nakatakas lang po ako. Basilio, bakit mo iniwan si Crispin? Pinagbintangan po siya nagnakaw ng 32 piso ng kura. Bakit nila pinagbintangan ang aking anak na marangal? Dahil ba tayo'y maralita lang? Diyos ko! Bakit kailangan sapitin ng ating pamilya ito? Magandang araw po. Maaari ko po bang makausap ang kura? Wala, may sakit. Si Crispin po, nariyan po ba? Wala sa bahay niyo? Wala po, si Basilio lang po ang naroon, pero si Crispin po ay nariyan. Abay, narito nga. Ngunit tumakas siya matapos magnakaw ng napakadaming bagay. Kaaga-agay pinapapunta ko ng kura sa kwartel. Siguro ngayon nandun na ang Guardia Civil upang tangkin ng mga bata. O ikaw, magsabi ka ng totoo. Kundi itatali ka namin sa puno at babarilin. Ikaw ba ang ina ng mga batang magnanakaw? Ang ina ng magnanakaw? Aminin mo, nasa na salaping ninakaw ng mga anak mo? Ano ang salapi? Pumalag ka at di kayo masasaktan. Basilio! Basilio! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Oh, Diyos ko! Crispin! Basilio, nasaan na kayo? Basilio!
Magandang hapon po, Tandang Tasyo. Aba, ikaw pala inarian, iho. Pamunin po at mukhang naabala ko kayo, Tandang Tasyo. Eh, may kanti lang naman ako yung sinusulat. Ano ba may tutulong ko sa iyo? Nais ko pong magpatayo ng paaralan. Subalit, nais kong malaman kung sino ba ang aking dapat na konsultahin sa layunin ito. Iho, kumonsulta ka sa kura, sa gobernador Silio, at sa kung sino pang may mga sinasabi ukol sa bayan. Bibigyan ka nila ng hangal, masama, at walang kabuluhang mga payo. Ngunit hindi mo sila kailangang sundin. Magkunwari lamang kayo na sumusunod sa kanila. Simple ngunit mahirap gawin, pilosopo. Paano kaya kung ituloy ko ang aking mga plano nang hindi inililihim mga totohanan? Walang may gusto ng katotohanan, iho. Ang nagsasabing ng katotohanan ay agad na ipinapatalsik ng mga kura. Walang panganib sa aking tahimik na pamumuhay. Kumbinsido akong walang hahadlang sa aking mga plano. Mayag man ang gobernador Silo ay maaari niya rin itong bawiin agad bukas. Tutol ako sa iyong sinasabi, pilosopo. Papanig sa akin ng bayan, maski ang gobyerno ay papanig din sa akin. Iho, nagbibiro ka ata eh. Gobyerno ba? Gobyerno ba kamo? Ang gobyerno ay bulag at bingi. Sila ay sunod-sunuran lamang sa utos ng mga kura. Sila ay mga brasong tagapagpatupad lamang. Ang mga kura, ang mga praile, sila ang tunay na utak at tunay na makapangyarihan. Sobra naman natin yan. Magpasalamat na lang tayo na meron tayong mabubuting pinuno at relihiyon. Hindi dumarain ang bayan sapagkat ito'y walang tinig. Makalaban sapagkat ito'y walang lakas. Nangihina, naghihirap dahil hindi natin naririnig talagang nagturutong tao. Pilosopo Taso, nagtungo ako dito hindi para makipagtalo, ngunit humingi ng payo. Kung hindi mo sila hahagkan at susundin, ay hindi mo maisa sa katuparan ng iyong mga plano. Agka na sundin, nakalimutan niyo na ba ang aking sumpang ipaghihiganti ko ang aking ama? Iho, kung hindi mo kalilimutan ng sumpang iyan ay wala kang magagawang mabuti. Marami pang maaaring gawin upang makatulong sa ating bayan. Kung gayon, may mapapayo pa ba kayong ibang paraan? Pagmasdan mo ang halaman, mga iho. Sa tuwing humahangin, ay yumuyuko sila. Kung hindi sila yuyukoy, mapuputol ang kanilang mga sanga. Sa pagyuko at sa pagsunod na iyon, ay muling sisibol ang kanilang mga butong na hulog sa lupa. May maasahan kaya sa sakripisong iyan? Sila kaya maniniwala sa akin? Tulungan kaya nila akong magpatayo ng paaralan? Paano na lang kung nagpapanggap lang sila at sa duloy magpapakalilo rin? Lahat ng mga plano ay nagsisimula sa takot at pagdududa. Ngunit ang takot na ito ang magpapalakas ng loob ng mga susunod sa hinaharap. Ako'y naniniwala sa inyo. Hindi ako nabigong bibigyan niyo ako ng mabuting payo. Maraming salamat. Bueno, ako'y aalis na. Ako'y nagagalak kay hinatnan ng paaralan ay pinatay ni Senyor Ibarra. Tao, nagpatayo ko na eskwelahan sa mga Ibarra. Hindi ba't maganda yan para sa mga... Ngunit suportado ba ito ng mga private? Hindi po. Ang narinig ko nga, hindi ito ay ating mga private. Halupan mo! Hindi nga rin ang balita. Ang tanong para sa ikabubuti na mga mag-aaral ng kaya nga, ikaw, sang-ayon ka ba? Wala naman akong sinasang-ayon, ngunit kung ito'y para sa mga batang mag-aaral, wala tayong magagawa roon. Mag-iingat ka sa pag-uugos ng panukala mo ito, Senyor Ibarra. Senyor Ibarra, ikaw na po! Iabot niyo sa akin ang isang timba at ihanap ninyo ako ng iba pang pala.
ligtas sa aking buhay, Senyor. Kalahati pa lang ng aking utang loob na babayad sa inyo. Bilang paghiganti, nais kong payuhan kayo na magandang pinagkakatiwalaan pa rin kayo ng inyong mga kaaway. At alam din ang wala kang alam sa mga nangyari. Ako, may mga kaaway. Lahat tayo may kaaway. Mula sa mayaman hanggang sa pinamahirap. Yan ang batas ng buhay, Senyor. Senyor Ibarra, nandiyan ka na pala. Magandang araw, Kapitan. Hindi na tumuso ka. Maraming salamat. Abay, tila napaka-interesante na yung pinag-uusapan. Padre, nandiyan ka na pala. Di namin naasahan ang pagdating. Halina't, sumama ka sa pananghalian. Ayon yung reverensya, pinag-uusapan namin kung sino ang mga tumulong kay Senyor Ibarra sa pagbagawa niyang proyektong paaralan. Bueno, wala man akong alam sa arkitektura. Tinatawanan ko na lamang ang mga arkitekto at ang mga taong sumasama sa kanya. Alam naman natin ang mga Indio. Kaunting kaalaman lamang ay napakataas na ng kanilang tingin sa sarili. Subalit makinig kayo inyong reverensya. Sa buhay na ito, tumatanggap ng kaparusahan ang mga magulang ng mga ahas. Sila'y namamatay at nabibilanggo. Ang ibig ko lamang ipagkahulugan, sila'y walang lugar dito. Lumayo kayo at huwag kayo lalapit dito kung ayaw nung madamay. Kayong mga hindi nagsisikibok, pabayaan ninyo ako ngayon. Siya'y akin iwasan, ngunit pilit siyang nilalapit sa akin ng Diyos. Alagad ng Diyos, nakita ninyo, nakapayapaan, bibig na punong-puno ng kabanalan at relihiyon, ngunit ang puso'y puno ng kasamaan. Hindi mo lubos na kilala ang aking ama, at ikaw, Riley, ang inyong reverentya, minsang tinuri na matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ba't bukas lagi ang pintuan ng aming tahanan sa tuwing kayo ay dadalaw anumang oras? Hindi ba't ibinibigay niya ang anumang pananalipi na inyong hingiin? Ngunit anong igaganti nyo? Diyan lamang kayo! At hindi pa ako tapos sa inyong referentyang walang galang! Crisostomo, wag! Maawa ka sa aking ilaw! Crisostomo, mabuti at nakabalik ka na. Magandang hapon po, Tia Isabel. Oo nga po, at nabalitaan ko kung gumaganda na ang pakiramdam ni Maria Clara dahil sa gamot na aking pinadala kay Sina. Oo, mabuti na ang kanyang pakiramdam at bumaba na rin ang kanyang lagnat. Naroon siya sa hardin kung nais mo siyang makausap. Maraming salamat po, Tia Isabel. Maria, hindi ko inakalang ganito na pala kabuti ang iyong pakiramdam. Kararating ko pa lamang upang kayo makausap. Kiduo, paumanhin kung hindi ko agad nasabi sa iyo, ako'y magtutungo rito. May papaliwanag pa naman sana ako sa iyo. Di pali na, tayo naman ay makikita pang buti. Makakaparito pa kaya ako bukas, Maria? Kailan pa man maaari kang pumarito, tatanggapin ka pa rin naman. Ginoo, naway din ninyo ang mga daing ng mga inausig. May isa na reforma. Reforma laban sa pang-abuso. Pang-abuso ng mga praile, pang-abuso ng mga gwardiya sibil. Naway din sila, Ginoo. Maaari natin may patupad ng mga reformang ito sa pamamagitan ng edukasyon. Nasaan ang kalayaan sa edukasyon? Kung walang paipaglaban, walang kalayaan. Kung walang kalayaan, walang liwanag. Hindi may tatama ng pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Salamat sa pakikinig, Ginoo. Para sa inyong kabutihan, hinihiling kong kalimutan niyo na ako. At huwag magpalata magkakilala tayo. May pag-asa magaganap. Kailangan mo na tumakas sa dalamadaing paraon at sunugin ang mga papeles na mapagpahamak sa inyo. Panginoon, at sana matatakas? Hinihintay ako ni Maria Clara ngayong gabi. Sa Maynila, sa bahay ng isang otoridad.
At doon, hindi ka mapapahamak at hindi ka matalitingin sa mga binibintak sa inyo. At kung gayon, tingnan mo na lang ang papeles ng aking ama. Tingnan mo na rin ang mga pirma. Maaaring yan ang magpahamak sa akin. Sino si Don Ibarra Mendia? Siya ang lolo ko sa tuhod. Lolo mo sa tuhod? Hindi ba siya Kastila? Oo, kaya ano naman ngayon? Siya at ang palasang sumira sa buhay ng lolo ko, sumira sa buhay ng namin. Matagal na siya hinahanap. Ikaw ang babayad sa kasawian ng buhay ko. Ngunit, ano gagawin ko? Magsalang 7 sa ngalan ng hari. Magandang gabi mga Ginoo. Ano ang inyong sadya at kayo naparito? Sumama ka sa amin. Ano sabihin namin sa iyo kung tayo ng sportel? Taglit lamang po, kukunin lamang namin ang mga gamit ni Don Crisostomo. Sa aking minamahal na si Maria Clara, ako ay nakatakas sa bilangguan. Itinakas ako ng isang kaaway na si Elias. Sumumpa ako sa harap ng bangkay ng aking inang paliligayahin kita. Hindi naman siya ang iyong ina kung kaya't maaari kang magkulang sa sumpa. Isinulat ko ito bago ako umalis. Nais kong malaman mo na pinatatawad na kita at mahal na mahal kita, Maria. Sana'y lumigaya ka. Paalam. Nagmamahal, Crisostomo Ibarra. Ito lang tayo, senyor. Ginoo, paiganin niyo ang aking payo. Ika'y natago ko sa bahay ng aking kaibigan sa Mandaluyong. At ayun sa lapi, aking dadalin sa puno ng balete, sa pundo ng iyong lolo. At kayo lilisan sa bahay na ito. Ako'y mangingibang bayan? Magiging mapayapa ang buhay niyo roon. May mga kaibigan niyo sa Espanya. Madali niyo mailalakad ang inyong kapatawaran roon. Elias, ang aking pamilya ay ang sanhi ng inyong kasawiang palad. Sumama ka sa akin at manirahan tayo sa Espanya bilang magkapatid. Ngunit di ko kayang iwan ang aking inang bayan. Kahit tila ba'y walang kabuluhan, sakripisyo ko sa kanya. Paano ako? Bakit mo ako pinaalis sa sarili kong bayan? Dahil kayo marangya, hindi kayo sinilang upang maghirap sa bayang ito. Naalala mo yung kinuwento ko? Ang daing na masawing palad. 1 buwan lamang nang nalipas. At nag-iba ng panahon nyo tungkol roon. Maligaya pa ako noon, Elias. Walang ganitong pangyayari. Bulag ako noon, ngunit namulat ako ngayon sa mga kanser ng lipunan. Kaya ba ninyo magsagwan? Sisisi daw sa tubig at liligaw sila. Sikapin ninyo makatakas. Elias, wag! Kita na tayo sa Noche Buena. Sa libingan ng iyong lolo. Iligtas ninyo ang inyong sarili. Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Inay! Basilio! Inay, ano nangyari sa inyo? Inay! Inay! Bakit kayo may sugat, Inay? Ano nangyari sa inyo? Ala? Anong gagawin ko? Ala? Inay, teka lang. Kukuha lang ako ng halamang gamot. Teka lang. Teka. Inay! Inay! Ikaw ba ang kanyang anak? Oo, ako nga. Pwede ka sa akin. Ang inay mo'y patay na. Anong gagawin mo sa kanya? Ililibing ko po siya. Saan? Sa sementeryo? Wala po akong salapi at hindi papayag ang kura. Pwede ka sa akin. Ako nang bahala sa iyong ina.
Lumayo ka na. Kunin mo ang salapi at gamitin ito sa iyong pag-aaral. Inay! Matagal na po akong hindi nakabalik dito. Pasensya na po ako natagalan. Pero narito na po ako. Inay, mag-aaral na po ako ng medisina. Si Kapitan Tiago po ang tumutulong sa akin. Pinapangako ko po sa inyo na gagawin ko ang lahat para makatulong sa ating bayan. Kahit mahirap, kahit masakit, lalaban ako para sa inyo, para kay Crispin, at para sa lahat ng inaapi. Mahal na mahal ko po kayo, Inay. Hindi ko po kayo makakalimutan. Nay, nagmumulto ka ba? Huwag kang lalapit kung ayaw mo pahamak. Ibaba niyo yung baril, Ginoong Crisostomo Ibarra. Anak nang, paano mo ako nakilala? 10 taon na din natin nung nilibing natin ang aking inay sa pook na ito. Isang taong dakila, isang taong para sa lahat. Basilio, ikaw na ba yan? Oo, anak ko ako ni Sisa, kapatid ni Crispin. Hindi kita papatayin, ngunit ang iyong nalalaman ay maaaring magdulot sa akin sa kapahamakan. Mabuti pa't samahan mo ko upang aking makamit ang aking mga layunin. Ginoong Ibarra, ano po bang layunin ninyo? Paano po ba kayo nabuhay? At saan kayo napunta? Masyado kang maraming tanong. Mabuti pa't hayaan mo akong magkwento. Naglagalag ako, nagsikap ng maraming salapi upang makamit ang aking mga layunin. Ano nga ba ho ang inyong layon? Simple lang, ito ay ang pabagsakin ang pamahalaang Kastila. Hindi po ba na mas mabuti na lang na ipagpatuloy nyo yung dati nyong pangarap? Yung pagtatayo ng paaralang Kastila? Nasubukan ko na rin yan at hindi ako nagtakumpay. Ang nais ng mga Kastila ay gawin lamang tayong mga alipin. Kong, ano ho? Saan ako pumunta, Iha? Dito lang ho ako, kala Hermana Pedra. Sige, mag-iingat ka, Iha. Sige ho. Iha! Napipina. Oo nga, napipina. Nabalita ko ba yung nangyari kay Dancelo? Oo, mapipibigla. Pinadadalhan tayo ng Diyos na mga parusa pagkat tayo makasalanan. Kaya patuloy kong winawaksi ang pagiging di madasalin ng kanyang apo. Nalaman ko nga ha? Tunay talaga siyang Indio. Nararapat lamang na maging katulad siya ni Tandang Basyo. Huli! Ano ba yung ginagawa mo? Ayusin mo yung paglilinis mo. Hindi kita binabayaran dito para magtanga-tangahan. Ayusin mo yung trabaho mo! General, andito ang anak ni Cabal Santales. Nagmamakaawak palayain ng kanyang ingkong. Tawagin siya, sa lalong madaling panahon. Teka na. General, Sino nga ulit? Kapitan, mahawa na ako kayo sa aking ingkong. Siya ay matanda na at nanghihina na. Napakalaking krimen ang ginawa ng iyong ingkong. Kaya dapat lamang siya makulong. Pero sige, pasulatin ang katiwala ng Liam at palayain na siya muli.
Tumayo ka dyan, Iya. Tumayo ka na dyan. Baklugan, makinig ka muna sa akin ka. Ang malaman kung kayo ay may natutunan. Wala ito, anong tawag sa pag-aalaga ng isang tao sa kanyang kalikasan? Sino yun? Napakasipag kong estudyante, Placido, bilang parusa. Pinaparusahan kita ng 15 araw sa suspendido. Ngunit hindi pa ako namaniban ng higit sa 5 araw. Hindi makatarungan yun. Aba, sumasagot ka pa? Hangal na Indyo. Matatanggap kong bawasan mo ang buhay sa akin talaan. Ngunit hindi ko matatanggap na nilait mo ako. Mga kaibigan, ayon dito sa artikulo, narito ang magandang balita. Padre Irene ay sumusuport sa ating laban. Talaga? Oo. Ang kanyang tulong ay malaking bagay para sa ating nagmagalit. Bakit ba sumusuport ng sa Padre Irene? Ito ang magandang balita na matagal natin hinintay. Magpulong tayo at mag-desisyon. So, kailangan natin na kumbisihin si Don Costanzo na pumanig sa atin at balisip ng isang paraan para gawin ito. Ngunit, sino ang mga ay basta? Sino pa ba? Nais niyo magtayo ng paaralang akademya. Pasensya na iyo, pero di kita matutulungan. Ngunit, bakit naman hindi? Para ito sa ating mga kababayan. Pinahamak niyo lamang inyong sarili. Nais niyo ba maparatangan na isang erehe? Isang filibustero? Ang akademya ang magbibigay ng sapat na kaalaman para sa mga Pilipino. Hindi kailangan ng mga Pilipino na matuto ng sapat. Ang magagarang profesyon o tulad ng abogado, doktor o anong paman ay hindi makatutulong sa ating pag-unlad. Ang kailangan natin ay may mga manggagawa, ang mga magsasaka. Kaya itigil niyo na ang kaibangang ito. Ngunit, hindi lamang dyan ang kakayahan ng mga Pilipino, higit pa ang kakayahan nila. Ayos na binata. Mag-aaral ka nga mabuti at maghanap ng asawa maganda at masambahin. Itigil niyo na ang pag-aaral ng peking paki sa ating bayan. Isa lamang yung kaimbangan. Basilio, kamusta na si Kapitan Tiago? Ginong Simon, malubana ang nasa sa kanyang katawan. Parang Pilipinas, lumalaban pero walang kasiguraduhan sa kanilang kinabukasan. Basilio, kailangan na nating sumapi sa himagsikan laban sa mga Kastila at ang mga hindi kaalyado ay may tuturing na kalaban at dapat maslangin. Di ko alam, Ginoo, hindi pa ako handang sumabak sa gulo. Basilio, may natasan ako sa'yo. Dapat na magtungo ka sa kumbento at iligtas si Maria Clara. At dahil sa kaguluhang ito na nangyayari sa lungsod, ay maaari mo itong magawa. Huli nga, Ginoo, si Maria Clara ay pumanaw na. Narito ako sa kumbento kanina at doon ko nabalitaan. Anong sabi mo? Ano nangyari kay Maria Clara? Dito maaari! Dito maaari! Mga Diablo kayo! Anong ginawa nyo kay Maria Clara? Anong ginawa nyo? Ginawa nyo sa mahal ko! Ito. Bakit tinawag na sopas ng panukala? Hindi ba dapat sopas ng Pangulo? Ay, ito eh. Anong paboritong pagkain ng mga pride? Ano? Hindi tortang talong. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, mula kasaysayan hanggang sa kasalukuyan, ang mga pride ang nagdulot ng kahirapan at pang-aabuso sa ating bayan. Tingnan nyo, ang bus na busy sektor na General. Tara!
estudyante, mabutit umuwi ka na at gawin ang mga dokumento na may kinalaman sa iyo. Pero, Katedratiko, si Simon, Wala siyang kinalaman sa mga kaganapan. May ibang kamay ang nagpapalakad dito. Balita ko hindi mga tulisan kundi mga estudyante ng universidad. salamat Katedratiko. Wala na raw klase! Wala siyang kinalaman rito. May ibang kamay ang papahawak ng gulong ito. Ito lang ba ang unang pangyayari na merong kabataan ng makukulong dahil sa kalayaan? Nasaan ang mga binitay? Ang mga pinagbabaril? Bakit pa tayo ngayon susuko? Hoy, Basilio! Huwag mo nang tangkaling tumakas pa! Inaaresto ka na namin. Oh, pangkalaya na kayo. Please. Op. Pakawalan niyo na po ako. Kailangan ko pupuntahan si Yuli. Kailangan niyo po ako. Bakit hindi kasama si Basilio sa makakalaya? Walang tumubos sa kanya, kaya manatili siya sa kulungan. Pero siya ang pinaka-inosente sa lahat. Pakawalan niyo na po ako. Parang awa niyo na. Hoy! Manahimik ka dyan! O gusto mo magtagal ka sa iyong kinalalagyan? Wala tayong ebidensya na siya ay kasama sa kilusan. Siya ang magiging panakot sa mga nagbabalak ng mga klas. Siya ang magiging simbolo ng revolyusyong di nagtagumpay. Iba pala ang pakiramdam ng taong nakapiit. Walang kalayaan, walang karapatan, walang kasiyahan. Ano naman ang balak niyo pagtapos nating makalaya? Siguro magpupunta na lang ako sa Europa. Ako, papatuloy ko pa pag-aaral ko at mag-aayos na ako sa aking pamumuhay. May liham ang aking ama. Bakit papakasal niya ako sa mayaman at magandang bilay? Sino naman ang minalas na dalagang yan? Bakit ka na ba rito, Juanito? Narito ako para hingin yung kamay mo, Paulina. Sa totoo lang, gusto talaga kita, Paulina. Baka naman nasiraan ka lang ng bait sa kulungan. Hindi ako nasisira ng bait, Paulina. Matagal na ang tinatago yung nararamdaman ko sa'yo. Alam mo naman na mahal mo din sila. Gusto ko si Isagani, ngunit siya ay mahirap. Ano na lang ang buhay ko kung pakakasalan ko siya? Paulita Gomez, matatanggap mo ba bilang isang asawa ko? Tatanggi pa ba ako? Kapitan General, merong bagong mensahe. Basilio, makakalaya ka na. Pasurte ka, malakas ka sa kalayero sa Simon. May hindi ako magandang balita sa iyo, Pinoy. Una, nawawala si Dandang sa'yo. Pangalawa, ang iyong iniibig na si Jose ay natagpo kang nakabulag lang. Nako, hindi magandang biro yun sa bagong laya, Binibini. Hindi ako nagbibiro, Ginoo. Nakikiramay ako sa nangyari. Marami pa kaming pangarap. Tutubusin ko pa sila ng kanyang ingkang. At magpapasal pa kami. At magkakaroon ng pamilya. Hindi ito maaari. Kalampastanganan, kademonyohan at hindi pagrespeto sa ating bayan. Yan ang mga bagay na idudulot ng mga praile sa ating lipunan. Siguro naman, Basilio, ay natauhan ka na. Tama kayo. Ang mag-dimolimension lamang ang sensyon sa mga sumpang dulot ng mga praile. Sana noon pa lamang inakinig na ako sa inyo. At sana buhay pa si Uli. At sana hindi nawawala sa tandang selo. At sana matagal na tayong malaya. Ngayong natauhan ka na, oras na para sindihan ang lampara. Ang lampara matapos sa lahat ng kawalang-iyan sa ating bayan. Lampara?
nangyari ngayong gabi? Teka, ano nangyari ngayong gabi? Ang nampara niya si Mon ay isang bomba. Kailangan natin ito pigilan bago pa magandang pang pagsabog. Nakakaganda ang balitan niya. Halina't magsitakas na tayo. Panginoon! Tila ba ito'y napakasamang biro? Nakasulat na nasa lagdaan ng Crisostomo Ibarra. Ngunit, itong Crisostomo ay may higit 10 taon ng patay. Pagpatuloy kasi yan. Huwag kayo mapatayin sa tawad. Patay ka mura. Pakita sa tara. Sino nagnakaw ng lampara? At bakit sumabog? Santisima! Sino ang bigay ng regalong yan? Maaaring, si Juan at si Crisostomo Ibarra ay isa. Kailangan natin ma-aresto si Simon sa lalong madaling panahon. Iho, anong nangyari sa'yo nabalitaan ko? Ang kapalpakan sa tahanan ni Kapitan Tiago, Padre. Nararapat lang na ako'y maparusahan sa aking ginawa. Pinalala ko lang ang sitwasyon ng aking bayan. Hindi pa ano ang lahat. Humingi ka ng tao sa Diyos. Inom ako ng lasong, Padre. Ngayong araw rin ako mamamatay. Narito, kunin niyo ang alahas at ipaalid mo sa iyo. Simon! 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 Simon!